Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin ngayon ang preparasyon ng administrasyong ito sa SONA, pangatlong SONA na ito. So, usually nag-i-invite sila ng mga former presidents and vice presidents. Plus of course, yung mga foreign dignitaries ni-invite. Mga senador, mga congressman, nandiyan. So ito, unahin muna natin yung mga former vice presidents. BP Lini and Binay in-invite. So parehas dilawan ito, no? So mag-attend ba si BP Lini? I think itong dalawang unang SONA, wala. So, ngayon, wala rin. Formal nang tinanggihan ni former VP Lini ang invitasyon. Binay, ganon din. Wala rin. So, ito po, sa balita ng Philippine Star, ex-VPs Binay, Leni, decline SONA invite. Makita mo, wala talagang walang kaamor-amor sa kanila ang administrasyong ito. Punta tayo sa mga presidente. In-invite din nila si PRRD. And for the past 2 SONAs, wala akong maalala na nandyan si PRRD. ERAP, I'm not sure. Kailang si PRRD, wala. So, in-invite nila si PRRD but wala pang confirmation kung mag-attend siya o hindi. Ano sa tingin nyo? Mag-a-attend ba si PRRD? Wala, hindi siya nag-attend for the first 2, So, wala rin. Si former President Gloria Macapagal Arroyo, being a congresswoman, baka nandyan. Kaya lang, I doubt kung mag-attend din, Okay. Ang next question yan is si BP Sara. So, ano sa tingin nyo? Mag-attend kaya si BP Sara sa pangatlong SONA ng presidente? Kahapon, opening ceremony ng palarong pambansa sa Cebu. Nandun ang presidente dahil siya yung parang keynote speaker ba ang tawag, guest of honor and speaker. Supposed to be nandun, expected na mag-attend si BP Sara dahil DepEd activity yun . Kaya lang hindi nag-attend ang BP Sara. Hindi siya nagpakita. Although nasa Cebu na siya. So yun? Talagang sinadya na niyang iniwasan. Ayaw niyang makahalubilo ang Pangulo. So maraming nagtataka bakit wala doon si BP Sara sa mismong opening ceremony. But nandun lang siya sa Cebu. Ano yung pinuntahan ni BP Sara yung oras na yun, yung opening ceremony? Binisita niya ang 2 atleta na na-confine sa ospital dahil nagka-dengue. Ganun po ang ating BP Sara. Okay. So, balik tayo sa SONA. Ako nung una, yung first 2 SONA talagang, lalo na yung una, pumapalakpak ako yung una . Ang galing! Ang galing, yes, magaling magsalita ang Pangulo natin. No question about that. Ang pagganon siya, believe na believe pa tayo nung una. Parang like father, like son. Ano pa yung mga speeches niya? Yung unang pagpunta niya sa US, yung United Nations General Assembly. Alam mo, pumapalakpak tayo noon . Galing niyang magsalita. Kaya lang, itong pangalawang SONA, pinakinggan ko siya, wala na, umiiling na ako. Speech only, no action.
mga pampapapogi, yung karamihang sinasabi niya. Hindi, ang hindi ko talaga malimutan na parte ng SONA niya, yung sabi niya, napatunayan na natin na kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin. Kasi yun ang number one problem ng administration nito, yung inflation. Pataas ng pataas. Lalo na bigas. Duman pa tayo ng 700 pesos na presyo kilo ng sibuyas. Kaya yun, binida niya nung SONA niya. Kaya nating pababain ang presyo ng mga bilihin, bigas, karne, gulay, isda, asukal sa pamamagitan ng kadiwa. Pinagmayabang niya ang kadiwa. Mayroon na tayong 700 kadiwas nationwide at dadagdagan pa natin ito. Yan po ang ating commitment na magbigay ng murang para matulungan natin ang mga farmers, matulungan ang mga consumers. Yan po ang ating gagawin. Mula noon, naghanap ako ng kadiwa kasi gusto kong matestingan na makabili kung ano ba talagang binibenta sa kadiwa. Kasi panahon ng Marcos Sr., tandang-tanda ko yung kadiwa, talaga mura ang bibilhin sa kadiwa. So gusto kong makita kung kaya ba niyang tapatan yung ginawa ng Marcos Sr. Sad to say, 1 taon na mula nung ipagmayabang ng Pangulo ang kanyang kadiwa, wala pa akong nakitang kadiwa as of now. So, and ito, nakikita ko na. Itong pangatlong SONA, makipagpustahan ako sa inyo. Ibibida na naman niya ang kadiwa. Kasi yung kadiwa niya, pang SONA lang pala yun noon. Nag-start ng, talagang, bago nag-SONA, nagkadiwa na. Yun, 700 kadiwas nationwide. But after yung SONA, unti-unti naging inactive ang mga kadiwa. Wala na. Ang budget ng kadiwa malaki, halos 424 million pesos. Tama ba yun? Yeah. Malaki, halos kalahating bilyon. Malaki nun. Alam, bakit? Magkaroon lang ng kadiwa panahon sa SONA. So, I am very sure of this. Ang isang ibibida ng Pangulo sa kanyang SONA, yung bigas 29 pesos per kilo, ibibida niya yan. Yung presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Food Incorporated, si Danilo Fausto, conglomeration of businessmen na agricultural products ang kanilang negosyo. 48 organizations throughout the Philippines. Grabe ang binitawang salita nitong presidente ng Chamber of Agriculture and Food Incorporated. I suspect, sabi niya, itong bigas 29 na ito may political motive. I suspect na ito ibibida lang nila sa SONA kasi yung 29 pesos per kilogram na bigas na binebenta nila is the government stands to lose 220 million pesos per day subsidy. Kasi ang puhunan pala ng 1 kilong bigas nasa 45 to 49 pesos. Puhunan yun para para mabawi dapat 49. Ibebenta mo ng 29. Ibig sabihin ang gobyerno magdadagdag ng 20 pesos para makabenta sila ng 29.
saan kukunin yung pera na yun? Pera pa rin ng taong bayan. Kasi ito, yung 29 pesos per kilong bigas na pinagmamayabang nila para hindi sila mapahiya, yung campaign promise na 20 pesos ang kilo ng bigas. Ayun, para di sila mapahiya, ginagawang 29, malapit nga naman. Kaya lang, pinagmamayabang na hanggang 2028 daw itong pagbebenta ng murang bigas. Tingnan natin. Sana matotoo. Kaya lang, ang binibentahan lang naman, kakaunti naman. Yan lang mga 4-piece beneficiaries, solo parents, PWDs, yun lang. How about the general public? Nangangailangan din ng murang bigas. Anong klaseng? Tapos, ang binibenta ngayon, laon rice pa. May amoy, may mabaho na. So, yan po. Kaya, wala na akong ganang makinig sa sona ng Pangulo ngayon. So, tingnan natin kung ano sa tingin nyo. Mag-a-attend ba si BP Sara? Kasi yung first 2 sonas nag-attend siya. Ngayon, I don't know kung mag-a-attend ba ang ating BP Sara.